Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung katanungan sa atin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, paano kaya mapaamo ang mailap na mga ibon? Salamat mga kaibon. Disclaimer lang po, ang isi-share ko dito ay base sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa tanong sa atin kung paano ba mapapaamo yung mga maiilap na ibon, mga kaibon, medyo mahirap po ito dahil ang maiilap na ibon talagang kumbaga para kung sa tao parang merong phobia. Talagang ganun po ang tingin ko sa kanila dahil po ang mga maiilap na ibon, kapag po nakita tayo niyan, pasok agad po yan sa loob ng nest box. Kapag naman magbibigay tayo ng pagkain sa kanila, lipad po yan ng lipad. Talagang hindi mapakali dahil sa takot, lipad yan ng lipad. And then konting kalabog lang, lipad yan ng lipad, or kaya naman pasok sa nest box. Tapos hirap pang lumabas dyan, palaging nasa loob ng nest box. Ganyan po ang mga maiilap na ibon, at ito po ang pinakang worst na na-experience ko sa mga sobrang ilap na ibon. Ang hirap i-breed. Yan po talaga yung na-experience ko. Ang tagal mag-breed kasi mga kaibon, halos hindi kasi yan lumalabas sa nest box kapag i-breed natin kasi takot, masyadong mailap kasi. Ang hirap talaga niya na i-breed mga kaibon. Bigyan mo ng nesting material, halos hindi yan gagalawin kasi halos hindi lalabas. Lalo na po kung halimbawa nandyan tayo nakabantay, hindi rin lalabas. Sa loob ng nest box lang palagi. Tapos kapag nakarinig ng konting ingay, pasok agad sa loob ng nest box, halos hindi na lalabas. Kung sakali man na abutan natin na nasa labas sila, tapos merong konting kaluskos, lipad na ng lipad yan. Kaya po napakahirap mag-alaga ng mailap na ibon, at ang hirap talaga i-breed, ang tagal i-breed. Kaya siguro sa mga kaibon natin na natatagalan na doon sa mga alaga nila na mag-breed, baka isa po yan sa number 1 na rason. Yung breeder po ninyo baka sobrang ilap, kaya po kahit na gaano katagal nang magkapares, hindi pa rin nagbi-breed. Kasi wala sa focus po ang mga yan Kasi po pag lumabas yan, halos konting kaluskos lang, ang isip na agad niyang papasok sa loob ng nest box. So merong mga solution akong ginawa sa mga ganitong klase ng ibon, pero medyo hindi rin ako naging satisfied. Unang solution na ginawa ko dyan, tambayan sila sa labas, masanay na nakikita tayo palagi. Ang problema, nandiyan nga tayo sa labas, nakatambay sa ibunan, hindi rin naman lumalabas doon sa loob ng nest box kasi takot. Pangalawa, sanayin sa konting ingay. So napag-isip-isip ko yun, mga bandang huli, sinasanay natin sa ingay. Palagi tayo, for example, nandyan nagwawalis-walis, or kaya naman minsan meron tayong mga ginagawa sa ibunan. So dahil takot nga, hindi rin lumalabas doon sa loob ng nest box. Sa pagbigay naman ng pagkain sa kanila, minsan kumbaga meron tayong konting ginagawa na kumbaga parang pinapakalabog-kalabog natin para masanay na kumukuha tayo ng pagkain nila. Ngayon hindi rin naman lumalabas sa loob ng nest box. Kung nandyan man sila sa labas, lipad naman ang lipad. Kaya talagang medyo challenge para sa akin kung paano ba mapaamo at itong mga breeder natin, paano ba mapabreed ng mabilis. Ngayon meron akong ginawang kumbaga parang sarili kong experiment na kung paano ko kaya mapapaamo dahil sa sobra na nga ang challenge na nangyayari. Kasi bukod sa sobra ng ilap, hindi pa nagbi-breed. Kaya nakakapagod mga kaibon, promise, nakakapagod. Ngayon ang ginawa ko, naalala ko nung mga time na nagsisimula pa lang ako mag-alaga, meron kami noon na ibon na Alps 1, sobrang ilap din ng hen.
Dahil noon medyo may kamahalan pa ang mga alaga natin na yan, lalo na po sa Alps 1, mahal pa yung Alps 1 noon. Meron kami noong handfeed na kak. Ngayon yung mailap namin na hen, sobrang ilap, walang kapares. Ngayon yung kumbaga parang nagsawa na rin sa handfeed dahil malaki na, seed eater na, ilang buwan na rin, pwede na sa breeding. Inilagay namin doon sa cage ng hen na sobrang ilap. Ngayon nung nilagay namin yun doon sa cage ng sobrang ilap, tapos pag tumatambay kami doon sa ibunan, lumalapit yung handfeed sa amin dahil siyempre sanay sa tao. Kapag lumalapit yun, tinitingnan palagi ng hen. Yung hen na sobrang ilap, lipad ng lipad pag nandoon kami, parang nawala mga kaibon. Parang naiinggit siya siguro doon sa handfeed na sanay na nakikipaglaro sa tao at pwedeng mong hawak-hawakan. Alam nyo mga kaibon, kahit na nung ilap nun talaga nawala yung ilap nun mga kaibon. Hanggang sa bumait din yun, hanggang sa nakag-breed yung dalawa, hanggang sa bumait na siya, hanggang kapag lumalapit yung kak, yung handfeed sa amin doon sa paghalimbawa sa case, nilalaro-laro mo, hanggang sa yung hen minsan lumalapit na rin siya pero hindi gaano na kumbaga kapag susubuan mo na lalo na ng sunflower seeds, lumalayo, hindi kagaya doon sa handfeed. Ngayon mga kaibon, siyempre natigil din tayo sa pag-alaga. Nung nag-alaga na ulit tayo, lalo na ngayon ko lang po yung 2023 naisip na yung ginawa namin doon sa dati pa, matagal ng panahon yon. Ngayong 2023 ko lang yon hanggang 2024 naisip na ganun ang gawin para mapaamo yung sobrang ilap ng mga breeder. Ngayon mga kaibon, meron akong mga parisan na halimbawa yung kak ay yung hen mailap, tapos sobrang ilap ng hen, and then hahanapan ko yan ng handfeed kung anong project, or kaya naman minsan may parisan ako na sobrang ilap pareho, halimbawa project Lutino Opa. Ngayon pipiliin ko sa dalawa kung sino mas magandang kunin. Kung big size yung hen, medyo magandang breeder, ibebenta ko po ang kak, bibiyakin ko sila. Ngayon hahanap po ako ng handfeed na pwedeng gawing breeder sa online, at yun po ang ginawa ko, ipinapares ko po doon sa may ilap hanggang sa nagpapares na, hanggang sa naging hindi na mailap at mabilis mga kaibon mag-breed. Kaya yung mga time naisip ko mag-handfeed ng mga Lutino Opa, mag-handfeed ng mga pang-project Lutino Opa, para po pamares lang yon sa mga maiilap na breeder. So epektibo talaga yan, promise. Kaya doon sa mga kaibon natin na nahihirapan, sobrang ilap ng mga breeder, lalo kung pareho, biyakin nyo yan, biyakin nyo po. Ang gawin nyo, humanap po kayo ng handfeed na pwedeng ipantapat doon sa project ni po ninyo, or kaya naman kayo na mismo ang mag-handfeed kahit 2 piraso or 3 piraso na pang project po ninyo, dahil in case man pwede nyo pong ilagay yan doon. Sa experience ko, mabilis magpares kasi yung handfeed malambing, mabilis magpares, and then mabilis magbreed, at yun nga, nawawala yung ilap mga kaibo, nawawala yung ilap ng kapares. Talagang kumbaga parang nasasanay siya na hindi pala threat tayo sa kanila dahil yung kapares nga niya nahahawakan natin at nalalaro natin. So napakaganda mga kaibon, promise. Sa totoo lang, meron akong parisa na project Lutino Opa, tatlo ang handfeed na yon, 3 kak, puro handfeed yan. Yung isa dyan nabili ko, ay naiswap ko, yung 2 dyan handfeed ko talaga yan. Sila yung mga tinatapat ko sa mga breeder na project Lutino Opa.
Kung makikita nyo yung mga nasa reels ko sa page at yung nasa mga dito sa short video natin, yung may inakay at yung grupo ng Lutino Opa, mga handpid yan. Inhandpid po yan. Handpid po yan. Yan po yung mga pinaparis ko sa mga sobrang ilap. Gawin nyo po yan, promise. Talagang epektibo. Kung halimbawa meron kayong breeder na ang tagal na rin hindi nagbe-breed, sobrang ilap, biyakin nyo po yan, parisan nyo po ng mabait. Kahit hindi naman siguro handpid, basta mabait, yung pwede mong malaro-laro dyan sa loob ng cage. Yung lalapit talaga sa'yo. Yung lalapit ba na dyan sa loob ng cage, yung lalapit dyan sa may screen na pwede mong masubo-subuan, may suksok mo doon sa screen nila yung pagkain. Yung lalapit lang sa'yo. Talagang hindi yung ilap mailap. Merong mga breeder na ganyan, kahit hindi naman talaga galing sa handpid, nasanay na lang, or kaya naman talagang handpid din ang iba. So para sa akin, ang maibibigay kong payo para sa mga maiilap na ibon, ito po, samahan nyo ng mga handpid. Kahit na yung nasa flight cage, samahan po nyo ng handpid yan. Yung handpid, palaging yung laro-laruin or hawak-hawakan para makita nila na hindi tayo threat sa kanila, para mas maging mabait sa atin. Sa mga breeder naman, ganun din. Sa sobrang ilap, na halos hindi nagbe-breed dahil sobrang ilap, parisan nyo ng handpid. Ewan ko na lang. So doon sa kaibon natin na nagtanong, hanggang dito muna tayo. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.